kanimo. Mga igsuon, aron kita mahimong andam sa pagsaulog nining Santos Kamisa at karong hinulsulan o basulan ang tanan natong mga sala. Dugan kita sa Panginoon. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako daguyamot sa Una sa pulong sa buhat. Sula pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Busa mamuyo ko kung Santa Maria ang kanunay kulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o kanino mga igsoon, aron imong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa tong mga sala ug dad-on kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Maglampo kita. O Diyos, aron pagpanalipod sa pagtuong katoliko o pagpag-o sa tanang butang, diha kang Kristo. Mipuno ikaw kang San Peo. Papa, sa langit nung kinaadman o kaisog nga apostolikanhon, itugot niya kami sinunod ang iyang pagtulunan o panig-ingnan, makadangat unta sa tunhay nga mga ganti sa langit. Kaya mong ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, ang buhig hari o ban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos kong sa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog, manglingkod. Kinutlo gikan sa basahon sa manghuhukom. Unya gigamhan si Jefte sa Espiritu sa Ginoo. Misuroy siya sa Galaad o sa Manases o mibalik sa Mespa sa Galaad. Gikan didto mipadayon siya sa Amon. Si Jefte misad sa Ginoo. Kung padagon mo ako sa mga Amonihanon, ihalad ko ingon nga sakripisyo pinaagi sa pagsunog ang unang tao nga mugula sa akong balay aron pagsugat kanako inig-uli ko gikan sa gubat. Busa mitabok si Jefte sa suba aron sa pagkigubat sa mga Amorihanon. O gipadaog siya sa Ginoo. Misulong siya kanila gikan sa Aroer ngadto sa dapit libot sa Menet, kawaan ka syudad nga tanang hangtod sa sapa sa Kiramen. May bangis nga pagpinatyanay o gibugtong sa mga Israelita ang mga Amonihanon. Sa paguli ni Jefte sa Mespa, gisugat siya sa iyang anak nga babay nga nagsayaw o nagtugtog sa tambor. Bugtong siyang anak ni Jefte. Sa pagkakita ni Jefte kaniya, gigisi ni Jefte ang iyang sapot tungod sa kasubo ug mingon. O anak ko, gipasubo mo ako, gisamaran mo ang akong kasing-kasing, nakapanumpa ako sa Ginoo, ug dili ko gayod kini mabakwi. Ang anak mingon kaniya, kung nakasaad ka sa Ginoo, buhata ang giingon mo. Ang Ginoo mitugot nga magpanimalus ka sa imong mga kaaway, ang mga Amonihanon. Apan mihangyo siya sa iyang amahan, nga hatagan siya duha ka bulan aron pagsuroy siya ug magsubo didto sa kabukiran uban sa iyang mga higala kay mamatay man siya nga ulay. Gitugutan ni Jefte ang iyang anak nga gipalakaw sulod sa duha ka bulan. Siya ug ang iyang mga higala nangadto sa kabukiran ug nagsubo kay mamatay man siya nga ulay. Human sa duha ka bulan, mipauli siya sa ila.
gibuhat ni Jifte ang gisaad niya sa Ginoo ug namatay nga ulay ang iyang anak. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ani ako Ginoo ni anhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ani ako Ginoo ni anhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ulahan ang tawo na nagsasalig sa Ginoo, nga wala magsimba sa Diyos, o wala mahilig sa lahat ato sa bakat. Ani ako Ginoo, ianhi ako, aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo halad wala ka mubuo, apan madalugan linabihan ang pagsugod sa imong gihatag kanako. Halad na hinang pagsunog o halad bayad sa sala, wala ikaw mangita unya bingon ako. Ani anhi ako, ani ako Ginoo, ianhi ako, aron pagtuman sa imong kabubuton. Sa basahon nga gisulat alang kanako, ang pagtuman sa imong kabubuton. O Diyos ko mauwang ako kalimay, ug ang imong mga balaod ang iasulod sa akong kasing-kasing. Ani ako Ginoo, ianhi ako, aron pagtuman sa imong kabubuton. Ipahibalo ko ang imong katarungan, diha sa bagang bundok sa katawhan. Wa ako pugi ang akong mga gamit, o Ginoo, sumala sa imong hibaluhan. Ani ako Ginoo, ianhi ako, aron pagtuman sa imong kabubuton. Ang Ginoo manaang kininyo. Usab kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit sa pagtuon adtuon na sila sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya laing mga sulugoon o giingnan niya, sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang mga baka ug ang mga pinatambok nga nati. Ug nahikay na ang tanan. Pangari na kamo sa kumbiran sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton.
Usami adto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang ubayn midako sa mga sulugoon o gibunalan o gipamatay sila nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari o gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga mamumuno o gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal. Apan dili angay niini ang mga tawo nga akong gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan og dapita ang tanan nga inyong makaplagan. Og ang mga sulugoon mga nangadto sa kadalanan og gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan. Maayo og dautan og napuno sa tawo ang dapit nga gikumbirahan. Unya misunlod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit. Kung nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti sa kasal, ipangutahan na siya sa hari higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi na wala ka man magsulob sa bisti sa kasal. Apan wala mo tingog ang tawo. Unya mingon ang hari sa iyang mga sulugoon, gapusan ninyo ang iyang mga kamot ug tiil, ug ilabog siya ngadto sa kangitngit sa gawas. Dito maghilak siya nga magkagot ang iyang mga ngipon. Ug gitapos na Jesus ang sambingay sa pagingon kay daghan ang gidapit, apan tiyutay ra ang kipili. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Magandang tanghali sa ating lahat. Kasama ko ngayon si Father Salon, ating Chief Exorcist dito sa Diocese of Tagbilaran. So, ngayon, ang mga pang-exercise natin, hatiin namin para madali tayo matapos ngayon. At kayong lahat, i-deliverance po kayo lahat. And after that, lalabas ako mga for anointing of senses, yung mga may sakit, anointing of the sick. Yung mga walang sakit dito, yung mga lola dito, yung may tunay na sakit dito banda, for anointing of the sick. Pero ngayon, punta muna tayo sa Ebanghelyo. Ang ganda ng Ebanghelyo. Ang Panginoon ay laging nag-serve sa atin ng kumbira, fiesta. Ito po ang tinutukoy niya. Ang misa po ay kumbira. No? At ang kinakain natin, the best food, hindi yung pagkain na malalanta. Pagkain na maghatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Pero marami sa atin, busy, nandito sa Ebanghelyo, hindi nag-attend sa kumbira. No? Every time you go to Mass, you are attending the most solemn feast, and it is celebrating Jesus. No? The sacrifice of Jesus for all of us, remembering His pain, remembering His sacrifice for all of us. Mahal ka ng Panginoon. So yung mga sakit mo, i-offer mo yun sa Panginoon. Yung mga oppression ng kaaway natin, i-offer mo sa Panginoon lahat. Because He suffer for all of us. So nang nangyari dito, may isang tao na hindi nakasuot sa uniform. Bakit? Hindi siya susunod ni Kristo kapag sakripisyo na ang pag-usapan. No? So, gusto niya instant healing, instant liberation. Dahil sanay tayo sa instant. Instant coffee, instant milk, para instant lahat. Hindi na tayo gusto magsakripisyo. Kaya nga, buong araw po tayo, buong umaga, katikisim po. Sakripisyo sa pakikinig. Dahil dyan sa sakripisyo na yan, lalago yung kaalaman natin. At kung lalago yung kaalaman natin, lalago din yung pananampalataya natin. Kung lalago na yung mga pananampalataya natin, yung blessing ng Panginoon, wala nang sablay. Amen? Merong sacrament of confession tayo, at tawag pa tayo ng additional na pari para mabigay yung sacrament of confession. At kung wala din tayong pari makontak, mamaya uupo ako dito para sa inyo. At meron tayong mga bisita mamaya, converted pastors, bibisita sila sa atin. Doon sila mag-dinner, yung mga converted pastors natin. At abangan nyo mamaya, mag-interview tayo sa kanila. Dito lang ako mag-interview. At pasalamat din ako sa inyo, sa tulong ninyo, nabuo natin itong conducive na lugar para makatikais kayo, ma-educate kayo. Wala namang bayad sa catechism. No? Yung One Our Father, One Hail Mary, and One Glory Be, yung bayad.
ipagdasal nyo kami. No? As Father Salon, malusog lagi. Yung team natin ay malusog lagi. No? Para iaalay natin sa pinakamahal ng Diyos. Tayo po ang pinakamahal ng Diyos. Just imagine sa Ebanghelyo, nag-celebrate, nagdiwang tayo ng malaking kumbira. No? Yun ang Diyos. Nag-prepare sa inyo na malaking kumbira. Pero minsan, hindi na tayo makasimba, busy. Totoo, hindi. Nag-overtime sa trabaho. Alam nyo, enough is the foundation of more. Ano? Enough is the foundation of more. At dahil sa pagsisikap mo, hindi ka na nag-enjoy. Enough is the foundation of more. Lagi kang nagmamadali. Totoo, hindi. You will not enjoy the now. Bakit? Nagmamadali ka eh. Kahit nakaupo, iba yung iniisip. Physically present, but mentally absent. Ulitin ko. The greatest philosopher, sabi nila, enough is the foundation of more. And then we'll not enjoy the now. We will not enjoy the present moment, the present catechism. Bakit? Nagtatravel pa yung isipan mo. Paano na yung aking, yung aking pagkain doon, wala ba tumatabunig, ihungkap na rong iring. Nga akong anay. No? Kanong saan pa ni mahumaning catechism, no? Marami tayong iniisip. I hope ngayon, let us focus on the reality of our faith. Parang nag-recollection kayo ngayon. Pagpunta niyo dito, it is all about recollection. Appreciating the now. Okay, magmadali. Sa pagmadali natin, we never enjoy the now. We never enjoy the present moment. No? Because enough is the foundation of more. Hindi ka makontento eh. Overtime dito, overtime dire, pag human, sakit pabitaw. Niabot na dire. No? Kita noon ta. No? Doon na po dahil na rason. No? Everything has a reason. Amen? Last Sunday, may ine-exercise kami from Mindanao. Yung mga demonyo sa loob ng katawan niya, nagsasalita. At siya po ay ungo, wakwak. Kahit hindi tinatanong, no? Nagsasalita yung ungo, no? Yung wakwak sa loob ng kanyang katawan. No? Paano niya nakapasok siya? For how many years pala? Sabi ng demonyo, alam mo ba Darwin, lahat ng mga anak niya ay kinain ko. Diyan pa sa pupunan niya, kinain ko na, ang sarap. Wow! Yun po yung manifestation ng demonyo. And then, tinanong ko yung pasyente, na miscarriage ka ba? Yes, 3 beses. No? At nagpakilala pa yung aswang. At yun po yung pangalan ng kapitbahay nila. No? Kaya pala, Father, tingin ng tingin sa akin. While nagbubuntis pa ako. 3 times na miscarriage po siya. So, yun ang kanyang story at sinabihan ko siya, hindi naman lahat ng sinasabi niya ay totoo. Because demons are master of deception. Pero posible din, totoo. May mga possibilities. So, hindi talaga madali itong ministering ito. Dahil ito yung isi-share ko sa inyo, continuation po ito, yung demonic obsession, paano natin, dahil tayo lahat ay naharas ng kaaway natin through demonic obsession. Sabi ni Father Francis MacNaught, various difficulties of those diabolically obsessed. Ito po yung mga difficulties namin. Hindi, yung sinasabi niya, makarelate na po kami sa ministry, Father Salon, sa team deliverance ministers natin. Sabi ng mga exorcists, known exorcists will observe that people who are diabolically obsessed have certain difficulties which they should be aware. Kailangan alam nila na ito yung challenge mo. Be aware of so that they can approach it properly. So, unang-una, exorcist, dapat ma-aware. Extraordinary harassment po ito. Ano yung disposition
namin sa team, extraordinary virtues din ang kailangan namin. No? Extraordinary patience, extraordinary virtues ang dapat ma-develop namin. Dahil, obsessed po ito extraordinarily. Hindi dapat natural way lang ang aming measurement. Dahil limited po yun. So, when nagbabasa ako dito, yung reflection ko, kailangan pala yung exorcist at yung team natin may extraordinary virtues. Kaya kung wala, hindi tayo, pati yung deliverance minister na deceive sa demonyo. Di ba? So ito po, yung paalala ng aklat na ito, ako, para sa akin, para sa team, we need to possess extraordinary virtues to counter the extraordinary obsession of the evil spirit in all the patients that we are we are facing. Hindi basta-basta, no? Sabi niya, ni Francis MacNaught, people generally afflicted by the evil spirits are usually loath to talk about their problem and are often afraid even to tell their friends and counselor, much less their minister or priest, because they fear they will be written off as unbalanced or worse yet psychotic. Malabel sila nga buang, emotionally erratic, psychological illness. Yan po yung disposisyon ng mga obsessed diabolically. So hindi madali, di ba? Dahil minsan natatakot sila, minsan ay nagtatago pa sila, hindi nila gusto. Those who are diabolically afflicted with obsession, negative thoughts, negative emotion, and even possession, will often experience a certain taciturnity. Ano itong taciturnity? Ito yung karanasan nila. Taciturnity. Ano ba ang itong karanasan na ito? Dapat natin malalaman din natin yung mga delusion nila para makarelate tayo. A temperament or disposition characterized by silence and minimal verbal communication, often suggesting seriousness, aloofness, and introspection. So ito po yung taciturnity, a certain experience of taciturnity. Hindi nila i-verbalize yung kanilang problema and trauma. Ito po yung difficulties po sa team natin. At meron tayong madre ngayon na nakasapi sa kanya ay si Satan. Next week, patuloy pa natin yung solemn exorcism. Dito po yung difficulties niya. No? Kapag mag-storya tayo sa mga trauma niya, magagalit siya. Mawala siya sa kanyang sarili. No? Grabe yung deep-seated anger. So, ano itong taciturnity? It is aloofness, seriousness. Parang gusto niya isolation. Mag-isolate siya sa kanyang sarili. Marami, di ba? It will lead them to psychological illness. This can be from a purely natural cause, within natural cause, because of trauma. Pero yung madring iyon, it is a diabolical obsession talaga. No? Yung pinaprocess natin, pero nirecommend pa natin siya for counseling. Ngayong linggong ito, 2 times for counseling. No? Dahil ito yung struggle niya eh. At kung hindi pa ako nakabasa nito, parang sabi ko, pawain niyo lang ng sister. No? So hindi dapat pala na mag-surrender agad si Father Darwin. Sinabihan ko na, parang wala naman siyang response. Hindi naman 100% yung cooperation niya. So nung basa ko ito, kamali pala ako. Dapat, ang exorcist, may extraordinary virtues, extraordinary patience, compassion, and mercy to all people who are diabolically obsessed. Dahil hindi natin maintindihan ang ugali nito. Pati siya, hindi niya naintindihan yung sarili niya. We need an aura of acceptance. We need to create an aura of compassion. Sa pag-uwi niya, dapat ang aura natin positive. Amen? At ito yung magandang realization ko while nagbabasa ako nito. Dapat
immediate conclusion. Hindi maganda ang ugali niya, no? Dapat extraordinary yung virtues na i-imbibe namin sa bawat isa, no? Ito talaga yung struggle ng mothering ito. Last week, nag-decide na ako nung bagbasa ko dito, no? Hindi pala madali yung mga obsessed by the evil spirit. At ngayon, patuloy pa tayo sa pagsama niya, no? So, 30 minutes ang homily ko, ha. Meron akong 12 minutes remaining now. It can also be the result of the diabolic obsession itself, in which the demon places in the individual a fear of speaking about what is going on internally. So, possibly sad, yung demonyo pala ang rason bakit hindi niya i-unveil yung mga negative experiences niya, traumatic experiences niya, yung mga occult connection ng buong buhay niya. It might be the demon is the one blocking to unveil yung tunay na karanasan niya. Sometimes, it comes in the form of just blunting the person, either in the imagination or emotion, in relation to speaking or communicating with others about it. So, meron kami mga pasyente, marami dito. So, kailangan pala extraordinary virtues ang dapat hingin namin sa Panginoon. Hindi yung rash judgment, immediate conclusion, no. Dapat it is based on extraordinary virtues na kailangan namin, at sana ipagdasal nyo ang team namin, no? To obtain extraordinary strength, extraordinary virtues sa pag-handle namin sa mga hindi madali po. Hindi po madali. Amen? At kung may sisigaw mamaya, huwag kayong tatakbo, ha? No? Hahabulin nila kayo, no? Habulan kayo dito, malaki naman yung area natin, okay lang, no? Patuloy tayo. At other times, demons can affect the person's images in his imagination and his emotions, so that he cannot communicate accurately or clearly what he is experiencing. At other times, especially in cases of possession, they can have the individual who is obsessed, opposite din ito, obsessed communicating accurately about what is actually experiencing. And yet, this is a modification either in the medium between the exorcist and the demoniac, or simply affecting the exorcist's perception, so that he cannot grasp clearly what the individual is truly saying. Meron din tukatib. Kahit hindi mo tinanong. Last na in-exercise ko last Sunday ay isang guro. No. Isang guro na, just imagine, ha, nagplano na siya na magpakamatay siya. Well planned. Isa yun sa mga struggle niya. Guro. Yung asawa niya ay seaman. No. Siya po yung last na exercise ko last Sunday. Bago po yun. First time nila na exercise. Nandyan yung kanyang asawa. And then yung plano niya, magpakamatay siya at isama niya ang dalawang anak niya. Grabe, no? At nung nag-interview pa lang ako, nagbabasa lang ako sa kanyang narratives, sumusuka na. Sticky saliva. Grabe yung pagsuka niya. No? Ang daming demonyo din sa loob ng kanyang katawan. Ito yung mga narinig natin na suicidal tendency, sinama pa yung mga anak. No? Hindi yun ordinaryo. Hindi po yun natural accident. It is an extraordinary diabolic attack. At, di ba, nakatikize na kayo, gamitin nyo po yan in your own context. Kaya may center tayo para ma-empower kayo. Sana po, after sa catechism natin, you are dependent on God, not on us. Ulitin ko, ha, you become dependent on God, not to us. Kaya nagla-live tayo. Bakit? Anong pakay ko nagla-live tayo? Para makinig kayo while naglalaba kayo. Nakikinig kayo while nag-aatuli kayo. No? Nakikinig kayo while nag-nutbrush. So, meron tayong YouTube channel, Facebook account, para unending po yung pag-aaral natin. Amen? Last 7 minutes. Nagta-time ako dito, no? Another difficulty that those who are diabolically obsessed experience is being blocked
from self-reflection and being blocked from reflecting on what one is doing. So, i-block niya yan sa ating imagination lang. So, hindi na tayo makaintindi. Dahil may binablock na ng demonyo eh. Na tayo na nandito. Grabe yung occult practices mo. Hindi ka open. Iba-block ng demonyo yan. Okay lang ito. Nag-enjoy naman ako. No? Yun ang ng demonyo. Meron kaming pasyente dito na isusulat niya yung mga kasalanan niya. Alam nyo? Sa pagpunta niya dito, tulala na siya. Magsimula na tayo for confession. Nasulat na niya. Na blanco yung utak niya. Ito po yung example nito. Marami kaming pasyente. Posible meron na tayong alam na masama ito, pero hindi natin na-surrender. Because demons is blocking from self-realization, self-reflection, being blocked from reflecting on what one is doing. Very often, these particular areas in which the demon is affecting are precisely the areas of self-image being distorted. Ang self-worth mo ay nababatay sa sinabi ng asawa mo. Ang self-worth mo ay nababatay lang sa opinion ng mga tao. And then, ang dali mo magalit. Ang dali mo mawala. Because your self-image is being distorted. Don't forget that you are the image and likeness of God. Kahit ano pa sabi ng mga tao sa iyo. No? Yan po, doon natin i-anchor yung self-worth natin sa divine image, the reality of our likeness and image of the Lord. Amen? Another common difficulty with those who are diabolically obsessed is complete lack of discipline, especially in the area of spiritual life. Marami sa amin na okay na, na-liberate na kaling sa nakatanggap ng mga sacraments, pero nag-relapse. Kulang sa spiritual discipline. And other forms of self-denial and mortification, even before doing any prayers, which the individual, people who have diabolic obsession are often people who have not been going to mass or confession with any regularity. Meron akong pasyente na, Father, kapag papasok ako sa simbahan, ang init. Dito na lang ako sa labas. Mainit sa loob. Kahit may electric fan. So, Father, ang init. Parang sinisilaban ako. No? So, I hope yung mga sacrament and catechism po, lalawakan pa natin yung ating kaalaman. Bakit? Kapag hindi natin lalawakan yung ating kaalaman, ma-deceive tayo sa tunay natin na kaaway. Mamaya din, magla-live ako sa storya sa buhay ng isang martir na inaalay niya yung 3 anak niya, pati siya. Ang ganda ng storya ng buhay ng santo na isi-share ko mamaya. Every day, kapag may santo, isi-share ko po sa inyo yung martyrdom. So, focus muna ako sa mga martir. Dahil, kapag mag-aaway kayo, sasabihin nyo, naiusong martiron. Totoo, hindi. Narinig niyo yan? Naiusong martiron. So, magpalahi ko. No? Martir ni Tanak. Isulti. No? Ako i-share sa inyo, ha? To enjoy the lives of the martyrs. It's very essential po. Dahil marami sa atin ngayon nagkahiwalay na because we never appreciate sacrifice. No? And sacrifice is sanctifying ourselves. The more you sacrifice, the more you sanctify yourselves. Ito yung sabi ni Saint Dominic. Ang ganda ng sabi ni Saint Dominic. Basahin ko ha. Last 2 minutes na. No? Ang ganda ng storya niya. No? Dahil maging martyr na siya. Sabi niya dito, I would tell them, yung mga kaaway niya na gustong papatay sa kanila, I would tell them to kill me slowly and painfully, a little at a time, so that I might have a more glorious crown in heaven. Grabe, no? Si Saint Lawrence the Deacon,
parang litson. Gilitson siya. Sabi niya, oh, hilaw pa dito. Ito luto na. Sinabihan niya yun. Oh, ito banda luto na. Dito hindi pa naluto, hilaw pa. The wisdom of the martyrs. We forget their wisdom. Di ba? Simple lang na libak, simple lang na storya, pinalaki mo na. Totoo, hindi. Mapiktuhan na ta sa gamay nga storya, gamay nga misconduct, ano man na, naatay gamay. Ang nagwali, true po. So, anong gawin natin? No? Let us increase our knowledge, our encounter with all the martyrs. Ngayon, sa mga challenges ko bilang exorcist, I am reflecting in relation to the suffering of the great martyrs. Yung ko, radyo'y kumingking ba? No, radyo ni kumingking. No? So I hope we will carry our cross until the end. And our inspiration, not human being, but Jesus Christ Himself. Ang dami ninyo, more than 100 kayo. Ngayon, sino ba ang pinakamalayo ngayon? From Australia, no? From Australia. Sino pa? From Dubai. Nagkausap tayo kahapon. Galing sa Dubai, no? From Cebu. Ikaw, Brad, kasama kayo? Sino pa? Bukidnon. Ikaw, Brad? Balay-balay, Bukidnon. Welcome. Ikaw, tay? Agusan del Norte. Agusan del Rosario. Santo Rosario. Agusan del Sur. Sino pa? Ano? Wow, UK, no? United Kingdom, no? Sino pa? Ano, tay? Davao del Norte. Yung layo ninyo, ha? Welcome. Ang iba, taga Bohol lang. Welcome sa Bohol. And then, let us continue every day to increase our encounter for all the martyrs, for all the saints. Sabi nyo, yan ang makapagtibay sa atin. Bakit madali tayong mawala ng pag-asa? Pulo lang celebrity ang nasa utak mo eh. Si Elias lang. Sino pa yung mga celebrity? No? Na probinsyano lang ang nakapuno sa isipan mo dahil naka-feed sa I hope you will find time reading the lives of the great men. No? Yung mga santo natin. Ngayon, Pope Pius X. Hindi basta-basta din yun. Pero nag-focus muna ako sa mga martir. Okay? Dahil nakalimutan na natin sila. Sila yung seed of our Christian faith. Sila yung dugo nila, ang seed of Christian faith. Amen? Palug tindog. Ito ang puo ng pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo nga makadawat kita sa tanang mga tao sulod sa atong kasing-kasing o atong mga panimalay mingon kita Ginoo dunggang among mga pag-ampo. Ginoo dunggang ang mga pag-ampo. Alang sa simbahan nga dili kini mohunong sa pagpaambit sa ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan, pinulungan ug kultura, mag-ampo kita. Ginoo dunggang ang mga pag-ampo. Alang sa kahiusahan sa tanang mga Kristohanon nga dili mahimong ulipon sa mga naandang tawhanong tradisyon apan mahimong hingpit sa pagkigduyog sa uban diha kang Kristo, mag-ampo kita. Ginoo dunggang ang mga pag-ampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo isip sa kasimbahan uban sa atong labing talahurong obispo Alberto, masinati nato si Kristo pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, mag-ampo kita. Ginoo dunggang ang pag-ampo. Niining tuig sa yubileo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong laom nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios, taliwala sa mga mangitngit nga kasinatian ug manglakaw kita nga nagkahiusa paingon sa amahan, mag-ampo kita. Ginoo dunggang among pagampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan, mag-ampo kita. Ginoo dunggang among pagampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na, mag-ampo kita. Ginoo dunggang among pagampo. Langit nung amahan, gidapit mo kami aron makig-uban kanimo dito sa imong gingharian sa among pag-ampo alang sa uban. Tabangi kami sa pagdala kanila uban kanamo. Nandun sa kumbira nga giandam sa imong anak, sa Jesucristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod.
Palihog, manindog. Mga igsuon pagampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo dawaton nunta sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawa sakripisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagdaig pagmaya sa ngalan, alang sab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo sa imong pagtawat sa among mga gasa, itugot ngamuyo kami nga sa among pagtuman sa mga pahimangno ni San Pio, Papa, among atibanon kining Diyos nun nga mga misteryo sa kasing-kasing, na pagtahod ug amo kining dawaton sa gugma nga malagaron. Hindi among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakiri. Nasab kanin. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Amo Manabayaw at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay umatan. Santos kamahan, Diyos nga tudhay ug magkagahom sa tanan. Angay matarong kayod na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga masadya ang simbahan diya sa fiesta ni San Papa Pio. Ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa padigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali. O gipalalipdan pinaagi sa iyang pangaliya. Nga makapahimot kayod kanimo ug busa uban sa mga panon sa mga anghel ug mga santos. Nagadaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos ka Ginoo, Diyos ang kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Kay kulang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Palihog, mangluhod. Santos kay ikaw kituo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsan aron mahimo kinilang kinamo nga lawas ug dugo na Hesus Kristo among Ginoo. Pasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pain, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tidun-an ug mingon. Tuwata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini makulawas nga tugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini nga to sa iyang mga tidun-an ug minguan. Tuwat kini yung panginom kamo nga tanan di kaniini, kay kini mong kalis sa kudugo sa bagong tunhay nga kasabutan. At dugo ngay wala lang kaninyo galang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kina misteryo sa pagtuo, Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik gani. aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo nagahalad kami kanimo amahayan dining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo kami mangilawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imong mahimpit kami da sa gugma o bayan, nilayo among Papa, na Alberto among obispok sa mga pari. Hinumdumi sa pa mga igsuon niya nagamatay. Malaumon nga banhaw sila, ug tada nagamatay da sa imong kaluoy, dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan, himo Kaluy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang nga ulay sa Dios, sa iyang bana nga si Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lato sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. pinaagi kaniya uban kaniyang diya kaniya. Diya ta gina kanimo makilgahom nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanan dungog ukimaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon atong litukon ng mga pulong nga gitudlo kanato ni Kristo. Palihog, manindog. Amahan Mahal na mo na sa sa langit. langit, Pagdayon pagdayon namo imong ngalan, Mabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuoting sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Pasayloan kami sa among mga sala, ingon nagsaylo kami sa nakasala ka na. Ug dili mo kami tugyan sa tunay, ibinuha luwasa kami sa dalutan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. Maliw sa tanang kasamok sa paabot kami nga malauman sa pagbalik na so Kristo among manunubos. Kayo mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo nagun ka si mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ay hatag ko kaninyo. Ay tinawa mo mga sala, kung dili pagsalig si mong simbahan o sibo si mong kabubuton, atagi kami si mong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhig hari ang tud sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa ninyo. Manaw sa kanimo. Karon ito pakita ti man sa padagidig sa panagdait. Peace. Peace be with you. Cordero sa Diyos na nagawakta sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos na nagawakta sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalimitan. Palihog, mangluhod. Kini mao si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masalas kalibutan. Ulan kita ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo dili ko Ko ang ang kalawat kanimo, panipamulong ko lamang umamaayo ako. Pagampo alang sa act of spiritual communion. Akong Isus, nagato ako nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ko ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sang litdili ko man ikaw madawat tiya sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sama anya kauban kanako, ug hingpit kong giusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Sa Diyos na lang kanimo kinabuhi giulang aron ka maluwas kalapasan kanamutan sa tawo ipapas pasay loob Sa Diyos. Doon kaniya kay mga
Magampo kita sa pagsaulog namo sa pangilin ni San Pio Papa. Nangamuyo kami, Ginoong Diyos namo, nga mahimo kaming makanunayon. Diha sa pagtuo, tungod sa gahom sa langit ng bangkete. Ug mahiusa kami diha sa imong gugma. Kaya among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ginoo manaaki din niyo. Manausab kanimo. Kung Diyos nga magahom sa tanan langin ka din yung amahay, ng anak ang Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na ang santos nga misa, na doon nato ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kasing-kasing namo mga pagtuwang palimbasok o pangaliw po luwas sa kami sa dayong kasubo umaliaray na sa Pilipinas panalipin kami sa mga katalaman magaka kami ato sa maluluwas si Kristo nga anak mo ug ang among kagawasan si Kristo nga anak mo ug ang among kagawasan. Please be seated. I-bless natin yung mga sacramentals ninyo. Unahin natin yung asin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the Lord be with you. And with your spirit, Our help is in the name of the Lord. who made heaven and earth. Thou creature of salt, I purge thee of evil by the living God, by the true God and the holy God, by the God who ordered thee through Esaias the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. Without purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul, to all who use they, in whatever place you are sprinkled, may pantasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead, the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou would deign of thy goodness to bless and sanctify this creature of salt, which thou hast given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ, O Lord. Lahat ng tubig ninyo, salt ninyo ay holy and exercise salt. Sunod natin, ang tubig ninyo, paki-open yung takip. Thou creature of water, I purge thee of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son of the Lord, in the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water fit to braces against the envious foe, mayest thou be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, with the power of the selfsame Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrated manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever sprinkles the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm. Let souls enjoy spirit of goodness and air of peace, freed from painful and needless snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all perils through Christ, O Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng konting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you, author of invincible strength and King conquerable in power, ever the glorious triumphant one,
who restrain the force of the adversary, who overcome the forces of the differing enemy. Humanity put down hostile influences, prostrate and fresh may be seats today. Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a Jewish witness. Wherever it is sprinkled in your name, medievalist infection cease, venomous turbo driving afar. But let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo ay holy and exercise water. So, nandito na si Father LL for confession. Salamat, Father LL. Huwag kang uwi agad, ha? Umpisa ako sa'yo. So, si Father LL, isa sa mga confessors natin dito ngayon. Bigyan natin ng pasalamat si Father LL sa pagpunta dito. Kanina si Father Skelton. So, at ngayon si Father LL. At kaming dalawa, si Father Salon dito. Magsusolim kami for solemn exorcism. Sunod, yung oil ninyo. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the began the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Rosary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled, driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as in the law, the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and there will be fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please you to guard feebly, and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it when things is sick, so that when we may dwell, we may give thanks to you, the living and true God. And grant we pray that those who use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all violence of the enemy, let it be a means of averting any kind of city for man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that we never again suffer the sting of ancient serpent, through Christ, O Lord. Lahat ng mga olive oil ninyo ay holy and exorcise oil na po yan. Okay? Sunod natin i-bless yung incense ninyo, candles, rosaries, crowns, crucifix, medals, scapulars, bell, incense, all your religious items, handbook, Bible. General blessing ang kasunod. Heavenly Father, show your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, who embraced the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant down your mercy, we pray, of very special and powerful blessing on all religious items, that we will henceforth use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the protected your peace and people to whomever. These are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, when unclean spirits flee in fear and never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exorcise, sacramentals na po. During sa exorcism natin, ordinaryo lang po yung tubig, pero ngayon hindi na po yan ordinaryo. It is holy and exorcise salt, holy and exorcise oil, holy and exorcise water. Last week po, may nag-chat ni Brother Sherwin, pinasa niya sa akin, na isang SDA na pinagaling sa Diyos sa pamagitan ng holy and exorcise salt. No? Grabe, kahit ibang sekta na. Pwede niyo yan ma-share sa ibang sekta, pero ang sacrament hindi natin ma-share. Natutuwa ba kayo ngayon? God is good. All the time. At kayong mga tatay, mga nanay, pwede kayo makadeliver sa family members ninyo. Sana nakinig kayo kanina sa mga preparation. Dahil may sumasalubong sa akin doon sa San Diego, California, na bigla lang sumakit yung kanyang tiyan. Grabe, hindi ma-describe yung sakit. So, tumawag sila sa 911. Hindi na lang siya sa hospital. Kaya doon na siya sa hospital, walang diagnose yung sakit niya. So, umuwi na lang sila. So, pagdating nila sa bahay nila, yung asawa niya ang nag-deliverance. Alam nyo, while nag-deliverance siya, sumuka yung asawa niya, yung husband niya sumuka, at completely healed po after praying the prayer of the church. Grabe, no? So, buong pamilya sumasalubong sa akin. Sinishare ko yan sa inyo para ma-empower po tayo lahat. Amen? God is good. All the time. At kung may extra blessing kayo, pwede kayo mag-share sa ministry. Yung team natin hindi na nagtrabaho.
So, kung may extra blessing lang kayo, malaking tulong yan sa operation natin. Patuloy itong ating ministry at yan din ang igastos natin sa pagbigay ng gasoline allowance, mga allowances sa mga staff natin at sa mga pari, gasoline allowance nila. So, para hindi sila maubusan ng gasolina. No? At kung wala naman, ipagdasal nyo po kami. Yung prayer ninyo, higit pa yun sa material blessing. Na lagi kaming malusog. No? Fair naman yung pagtrato namin sa inyo lahat. At mamaya alas 4, lalabas ako for anointing of the sick and anointing of the senses. Yung mga, kayo lahat, i-anointing of the senses ko kayo. And then, yung may sakit, anointing of the sick. Mamaya po yan. So, 3 sakramento po yung na-receive ninyo. Confession, anointing of the sick, and then the Holy Eucharist. Sa mga may karamdaman kayo na walang findings, patuloy kayo magsagawa ng deliverance. Self-deliverance, i-deliverance yung bahay ninyo. I hope you reclaim your inner authority. And that inner authority is coming from Jesus Christ when you are baptized. Nabunyagan na kayo lahat? Totoo? No? Naka-receive ng sacrament of confirmation? Totoo? So I hope that you will reclaim it. Reclaim your inner authority. Huwag niyong ibigay yung susi ninyo sa iba. Nandyan lang po yan sa inyo. No? Don't allow other will dictate you. I hope we will reclaim our inner authority. Natutuwa ba kayo ngayon? I hope you will reclaim, ha? No? By reclaiming our inner authority, we are empowered by the Spirit of God. Using the sacramentals of the church, receiving the sacrament of Christ, amazing. It is a reclaiming our inner authority. And where it is coming from? Jesus Christ Himself. Amen! God is good! All the time! Kamatali mo na. So magsimula na tayo. Tatawagin yung mga pangalan ninyo. And meron kaming exercise si Father Salon ngayong araw na ito. So dito po, mga rooms po ito, per rooms, an exorcism rooms, Father Salon and mine. So dito kami mag-exercise sa mga nag-react ng isang mga araw. So huwag kayong matakot, ha. Just do a silent prayer. Kung meron mang mag-react kasama ninyo, hindi natin alam na yung katabi mo mag-react. Nalalaman na natin yan ngayon. Amen? So Timayet, magsimula na tayo.